King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 333. Numero 1 sa dakilang bansa, ikalawa. Idiniin ni Wang Xiaoguai ang kanyang ulo sa gilid habang ang isang kulay ube na gintong liwanag ay kumislap sa kanyang mga mata. Matapos magbukas ang kanyang bloodline power at iwinagayway niya ang kanyang stick, bahagyang yumanig ang buong arena. Ang mapangwasak na kapangyarihang iyon ay maaaring pumatay sa isang huling yugto ng true human rank. Napakalakas ng bloodline. Bulalas ang mga sigaw mula sa karamihan. Maging si Zhao Fang ay nagising. Ang kapangyarihan ng bloodline sa loob niya ay naramdaman ang sinaunang bloodline at nakaramdam pa ito ng bahagyang pressure. Bihirang matugunan ni Zhao Fang ang sitwasyong ito. Dalawa lang ang sitwasyon. Alinman sa napakataas na antas ng bloodline ni Wang Xiaoguai o ang kanyang bloodline ay nagising at umabot sa mataas na antas sa muling pagsubaybay pabalik sa ninuno nito. Halimbawa, ang bloodline ng isa ay maaaring umabot sa 10% na paggising, samantalang ang isa ay nagising lamang ng 100,000%. Hahaha, ito ang sorpresa na dinala ng aming Wind Cloud Sect. Ang bloodline ni Wang Xiaoguai ay nag-apoy sa nakalipas na kalahating taon at bumabalik sa kanyang ninuno. Ang kapangyarihan nito ay lumalaki araw-araw. Mukhang hindi matatag ang posisyon ni Prince Jin bilang pinakamalakas na bloodline. Ang itaas na echelon ng Wind Cloud Sect ay mahiyain. Binabati kita sa Wind Cloud Sect para sa pagkakaroon ng isang kahanga-hangang bagay. Binati ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion ang Wind Cloud Sect leader. Sa Canopy Great Country, ang Wind Cloud Sect ay nasa parehong alyansa ng Iron Blood Religion. Ang Wang Xiaoguai na ito ay nagmula sa Wind Cloud Sect at isang halimaw mula pa noong siya ay bata pa. Lumalaban siya na parang baliw at may malakas na lakas. Pagkatapos noon, ang bloodline sa loob niya ay nagising at natanggap ang atensyon ng Wind Cloud Sect. Nakita ni Tian Yunji na medyo curious si Zhao Fang at nagpaliwanag. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Zhao Fang, hindi ba gustong maghiganti itong si Tian Yunji? Noon, ginamit niya ang tubig na Moon God Peach Fan at halos sirain ang kanyang kinabukasan. Sa buhay na ito, 2 tao lang ang nakilala ko na karapat-dapat na handgan at pasalamatan. Ang isa sa kanila ay nagpaunawa sa aking layunin ng talam at ang isa ay ikaw, na nagpaangat sa akin pagkatapos ng aking pagkahulog. Bahagyang ngumiti si Tian Yunji. Ang layunin ng talam pagkatapos ng kanyang pagbagsak at pagbangon ay hindi mas malakas, ngunit naramdaman ni Zhao Fang na ito ay mas malalim kaysa dati. Hindi nakapagtataka kung bakit gustong hamanin ni Tian Yunji si Prinsipe Jin. Wang Xiaoguai, bagamat lumakas ang iyong bloodline, hindi ka pa rin katugma ng Imperial's bloodlines ko. Malalim na sabi ni Prinsipe Jin habang nakakross ang kanyang mga kamay at humihip ang kanyang brown na buhok. Weng. Ang mga buto at dugo ng kanyang katawan, lalo na ang kanyang balat, ay kumapal at isang layer ng gintong liwanag ang kumikinang sa kanyang paligid. Sa isang kisap mata, tumaas ang figure ni Prinsipe Jin ng 1 o 2 pulgada at ang kanyang balat ay medyo kumapal, na naging dahilan upang magmukha siyang mas malaki. Isa pa, isang malabong figure ang lumitaw sa likuran niya. Napapikit ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang. Nalaman niyang parang hayop ang hugis ng figure. Ito ang pambihirang bloodline ng Imperial na Golden Boar bloodline, na maaaring magpataas ng katangian at kapangyarihan. Ang mga may Golden Boar bloodline ay maaaring hadlangan ang mga pag-atake ng ilan sa mga nasa parehong antas ng cultivation. Ang bloodline ng Golden Boar ni Prince Jin ay umabot na sa mataas na antas at mayroon siyang perpektong diskarte sa lihim na bloodline. Pang. Dong. Dong. Ang 2 power specialized henyo ay nagmulat sa kanilang bloodline power at nakatatak sa arena, dahilan para manginig ito. Irhen Evil Wind Cloud Stick. Umuungal si Wang Xiaoguai at iwinagayway niya ang kanyang malaking ginto at pilak na patpat, na lumilikha ng isang lilang berdeng hangin upang tanggayan ang 100 yarda sa kanyang harapan. Golden Destroying Demon Slaughtering Palm. Napaungol si Prince Jin at isang gintong tato ang lumawak sa kanyang palad at malakas na itinulak kay Wang Xiaoguai. Bam boom! Ang 2 bulubunduking kapangyarihan ay nagsalubong at ang pagsasama ng bloodline na kapangyarihan sa True Spirit Chi ay lumampas sa mga limitasyon ng paglilinang. Napakahirap para sa isang tao na gumamit ng kapangyarihan sa kabila ng kanilang paglilinang,
ngunit hindi ito imposible. Ang pinakakaraniwan ay ang mga lihim na pamamaraan ng pagsunog ng kanilang True Spirit Chi, ngunit mayroon silang mataas na presyo. Higit pa rito, maaari silang gumamit ng makapangyarihang mga armas, ngunit ang enerhiya na ginugol ay malaki at mahirap kontrolin. Ang mga bloodline ay ang may mas kaunting after effect, sa makatuwid ang mga may bloodline ay ang mga mahal sa buhay ng langit na maaaring gumamit ng kapangyarihan na higit sa kanila. Si Prinsipe Jin at Wang Xiaoguai ay perpektong halimbawa. Ang labanan mula sa dalawang kaliwang butas sa arena. Ang mga kakompetensya noon ay hindi man lang masira ito. Parang nag-aaway ang dalawang higanti habang nanginginig ang arena. Ang dalawang halimaw na ito. Ang mga anak ng langit mula sa buong bansa ay nanginig ang kanilang mga puso nang makita nila ito. Ang mga nasa nangungunang 10 ay hindi maiwasang makaramdam ng swerte na hindi nila hinamon si Prince Jin o Wang Xiaoguai. Ang sinumang nasa ilalim ng pinakamataas na true human rank ay sasampalin sa paglipad gamit ang isang palad o hahampasin hanggang mamatay ng isang stick. Hong! Beng! Boom! Nagpatuloy ang labanan at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa arena. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng bloodline, ang dalawa ay halos magkaparehas. Si Wang Xiaoguai ay may mas mataas na antas ng bloodline, ngunit ang kay Prince Jin ay namulat sa mas mataas na antas at may lihim na pamamaraan dito. Siniyasat ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang dalawa. Sa isang tiyak na sandali, nahuli ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng kung paano ginamit ng dalawa ang kanilang True Spirit Chi at Bloodline Power. Nalaman niyang may kanya-kanyang paraan ang dalawa sa paggamit nito. Si Wang Xiaoguai ay bago pa rin dito, ngunit tiyak na may kumpletong kasanayan si Prinsipe Jin. Oo, sinampal ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa noo. Matapos suriin ang paggamit ni na Prince Jin at Wang Xiaoguai ng bloodline, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano niya kadelikado ang paggamit niya sa sarili niya. Ito ay hindi kahit na krudo. Hindi man lang natutunan ni Zhao Feng kung paano gamitin ito at maaari lamang itong gamitin ng pilit. Siyempre, hindi lahat ng sisihin ay maaaring kay Zhao Feng. Ang kanyang bloodline power ay nagmula sa kanyang God Spiritual Eye, na nagpabago sa kanyang katawan. Sa makatuwid, wala siyang angkop na bloodline o ang paraan kung paano ito gamitin. Kung ikukumpara sa kanya, si Prince Jin ay may kumpletong lihim na pamamaraan na ginawa para sa kanyang bloodline. Pagkatapos ng lahat, ang bloodline ng mga Imperial ay ginawang perpekto pagkatapos ng henerasyon. Hindi pa naman huli ang lahat. Siniyasat ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng kung paano ginamit ng dalawa ang kanilang mga bloodline. Napakahusay ni Prinsipe Jin, samantalang si Wang Xiaoguai ay hindi, marahil dahil bihira ang kanyang kadugo. Gayunpaman, kahit na noon ay mas mahusay siya kaysa kay Zhao Feng. Una, ang bloodline ni Wang Xiaoguai ay natural at ang kanyang katawan ay umangkop dito. Pangalawa, nang magising ang kanyang bloodline, binigyan siya ng payo ng mga mula sa Wind Cloud Sect. Sa kabilang banda, si Zhao Feng ay nagmula sa isang malayong lugar kung saan bihira ang mga linya ng dugo. Matapos suriin ang mga ito, sinuri ni Zhao Feng kung paano gumamit ng mga bloodline. Ang mga bloodline ni na Prince Jin at Wang Xiaoguai ay kabilang sa uri ng kapangyarihan at may mga hindi tiyak na elemento, ngunit ang ilang mga linya ng dugo ay nagdaragdag ng bilis, pagsabog at kahit na may mga elemento. Naisip ni Zhao Feng ang mga bloodline na nakita niya. Si Bijang Qing ay may elemental na bloodline na maaaring mag-activate ng Azure Green Flames. At paano si Zhao Feng mismo? Dapat nakabatay ang aking bloodline sa God Spiritual Eye. Dati ay Azure, pero ngayon ay Asol, na ibig sabihin, ang kasalukuyang elemento ng bloodline ko ay dapat na pabor sa yelo. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at naintindihan. Sa kaibuturan ng kanyang katawan, ang mga linya ng Asol na dugo ay gumalaw sa isang tiyak na daloy at sumanib sa True Spirit Chi, dugo at mga buto. Ang mga aksyon ni Zhao Feng ay nagmula kina Prinsipe Jin at Wang Xiaoguai. Si Prinsipe Jin ay may mas kumpletong kasanayan, samantalang si Wang Xiaoguai ay may sinaunang linya ng dugo. Weng. Ang malabong Asol na dugo sa kaibuturan ng bloodline ni Zhao Feng ay sumanib sa True Spirit Chi sa kanyang Source of True Spirit at sa kanyang dugo, buto at laman. Kaagad, ang mga bola ng Asol at Asol na hangin ay nalikha sa katawan ni Zhao Feng na nagbigay ng bahagyang elektrikal na pakiramdam at lamig.
Sobrang simple. Mukhang ang kaunting pagkakaiba sa isang piraso ng papel ay maaaring maging katulad ng isang bundok. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Ang bloodline bottleneck ay sa wakas ay nakalusot. Sa kanyang mas pamilyar na paggamit, ang malabong asol na dugo sa loob niya ay maaaring ilipat sa bawat sulok sa loob ng kanyang katawan. Bawat galaw ay naging masiksik ang bloodline power ni Zhao Feng. Hindi nagtagal ay natapos ni Zhao Feng ang isang circuit at kasama ang God's Spiritual Eye bilang core, ipinalibot niya ang bloodline power sa paligid ng kanyang laman, buto at dugo. Sa bawat kumpletong circuit, nalaman niyang lumalakas ang bloodline power sa loob niya. Ito ay tulad ng isang tao na may walang katapusang kapangyarihan sa wakas ay napagtanto kung paano maghukay. Itong aura. Naramdaman ni Liu Qingxen at Tian Yunji sa kanyang kaliwa at kanan ang bloodline aura mula kay Zhao Feng at ang kanilang sariling mga bloodline ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Ang bloodline ni Tian Yunji ay kombinasyon ng dalawang bloodline at halatang makapangyarihan ito. Ang bloodline ni Liu Qingxen ay mas misteryoso at kakaiba. Lumipas ang oras, sa arena, mabangis na naglaban sina Prince Jin at Wang Xiaoguai na parang gumuho ang langit at mga bundok. Si Zhao Feng ay pumasok sa isang estado na nagpakinang ng malamig na asol na tato sa kanyang balat. Makalipas ang isang oras, tapos na ang unang hakbang. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng nang mawala ang kanyang bloodline power. Sa sandaling ito, ang kanyang bloodline power ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Ito ay tulad ng isang jade na pino, nagniningning sa kanyang walang kamali-mali na liwanag. Nag-aaway pa rin. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata nang may pagtataka. Ang dalawang ito ay nag-away mahigit 1 oras na. Basag. Biglang tumunog ang arena at nahati ito habang umaakyat ang usok sa hangin. Parehong pinag-iba ni Prince Jin at Wang Xiaoguai ang kanilang kapangyarihan at pinakawalan ang kanilang mapangwasak na mga pag-atake. Bam! Bam! Lumipad palabas ang dalawang figure. Isang bahid ng dugo ang tumagas mula sa bibig ni Prinsipe Jin, samantalang si Wang Xiaoguai ay dumura ng isang subo ng dugo. Mabilis na sinuri ng God's Spiritual Eye ni Zhao Feng ang laban. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa labanan, ang dalawa ay magkatulad at sa mga tuntunin ng opensa, si Wang Xiaoguai ay bahagyang mas malakas. Ngunit masyadong malakas ang depensa ng Golden Boar bloodline ni Prince Jin. Sinasabing maaari nitong harangan ang mga pag-atake ng ilan sa mga nasa parehong paglilinang. Sa makatuwid, siya ay nasugatan ng bahagya. Hindi maganda. Nagkagulo ang karamihan. Habang umatras ang dalawa, dinala nila ang natitirang shockwave na mas malakas kaysa sa anumang pag-atake mula sa dalawa. Ang mga nasa ilalim ng True Mystic rank ay malamang na hindi makakaligtas. Ang landas ng pag-urong ni Prinsipe Jin ay kung saan ang mataas na entablado kung saan naroon ang 10 bituin. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para patayin si Zhao Feng. Sinadya ni Prince Jin na magpanggap na hindi niya mapigilan ang kanyang pag-atres at dinala ang kanyang Golden Boar figure at shockwave kay Zhao Feng. Hindi maganda. Si Liu Qingxen, Tian Yunji at iba pa ay hindi handa. Gayunpaman, paano makakatakas ang landas ni Prinsipe Jin sa espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng? Bastos ka. Si Zhao Feng ay umungal at ginamit ang kanyang bloodline power sa isang tiyak na paraan na ito ay tumulak pasulong. Inilabas niya ang isang palad at sa sandaling ibinaril ang palad na iyon, isang malabong asol na figure ang lumitaw sa likod ni Zhao Feng na parang nagmula ito sa sinaunang panahon. Boom! Ang palad ng kidlat at malamig na asol na liwanag ng nakakapanghinang layunin ay tumama kay Prinsipe Jin. King of Gods, Kabanata 334. Numero 1 sa dakilang bansa, ikatlo. Bam! Ang palad ni Zhao Feng ay umungol sa hangin at yelo. May mahinang kinang dito na puno ng malamig na buto. Sa tabi niya, sina Tian Yunji at Liu Qingxen ay nakatitig sa likod ni Zhao Feng na may mga natigil ang ekspresyon. Nang i-activate ni Zhao Feng ang kanyang bloodline power, isang malabong icy blue figure ang lumitaw sa kanyang likuran. Para itong Diyos noong sinaunang panahon. Ang sumusugod na Prinsipe Jin ay maaari lamang tanggapin ang suntok na ito mula kay Zhao Feng. Pang! Lumipad ang mga arko ng kidlat kung saan-saan at ang liwanag ng liwanag ay sumabog habang binalot nito si Prinsipe Jin. Wow!
Iniluwa ni Prinsipe Jin ang isang subo ng dugo, ngunit ito ay nagyelo sa kanyang bibig. Kahit na ang kanyang nakakatakot na mga katangian, isang malamig na lamig ang kumalat sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang mga ngipin sa pagdatsa. Anong nangyayari? Mas nasugatan ngayon si Prince Jin kaysa dati at nagyayelo ang kanyang dugo. Maging ang kanyang bloodline at true spirit chi ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagyayelo. Ang pagpapaikot sa kanila ay napakahirap na. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Prinsipe Jin ay nabalot ng isang layer ng yelo at ang kanyang katawan ay naging malamaya at nanlamig. Zhao Fang, bakit mo ako inatake? Si Prinsipe Jin ay umungal habang siya ay unang nag-akusa, habang palihim na pinapagana ang kanyang bloodline power at true spirit chi para matuno ang mapangwasak na sipon. Shua! Ang asol na buhok na kabataan ay sumugod sa tabi ni Prinsipe Jin nang walang sinasabi at pinalayas. Si Prince Jin ay pinalayas mula sa mataas na entablado, at ang kanyang napakalaki na figure ay lumipad palabas ng 12-dosenang yarda. Plop! Sa sandaling bumagsak si Prinsipe Jin sa lupa, dumura siya ng isa pang subo ng dugo, kung ito man ay dahil sa pinsala o galit ay hindi tiyak. Pinagmasdan ito ng mga dalubhasa na nagtipon sa paligid ng may dilat na mga mata at nakanganga ang mga bibig. Ang batang ito ay may purong sinaunang bloodline at tila mas malakas pa siya ng kaunti kay Prince Jin. Ang pagtaas ng bloodline ay maihahambing kina Prince Jin at Wang Xiaoguai, ngunit mayroon itong misteryosong elemento ng yelo. Anong bloodline ang kinakatawan ng figure sa likod niya? Isa kaya ito sa Great Ancient 10,000 Races? Pero hindi pwede yon. Ang mga eksperto mula sa buong bansa ay bumulalas at nagsuri. Sa pamamagitan ng lihim na pamamaraan upang buksan ang linya ng dugo, ang kapangyarihan nito ay tumaas ng higit sa isang antas at ang mga pag-atake sa linya ng dugo ay naglalaman ng elemento ng yelo. Ang palad noon ay maaaring magbanta sa mga nasa True Mystic rank, at ang mga normal na True Human rank ay magiging yelo. Kung ito ang Fan-Flying Bandit, wala na siyang pagkakataong makatakas sa pagkakataong ito. Ang mga kababalaghang may dugo ay talagang mga anak ng langit. Siyempre, ang depensa mula sa bloodline ng Golden Boar ay mas malakas kaysa sa inaasahan ni Zhao Fang. Ang kalaban ay tumama sa isang palad at bagamat siya ay bahagyang nasugatan, hindi siya nakatanggap ng kritikal na pinsala. Ito ay karapat-dapat na maging pinakamalakas na bloodline ng bansa. At ito ay matapos na lumaban ng mahabang labanan si Prinsipe Jin. Zhao Fang, anong uri ng bayani ang umaatake sa isang tao sa likod nila? Kung may lakas ka ng loob, lumaban tayo. Gumapang si Prinsipe Jin mula sa lupa, puno ng puot at galit ang kanyang puso. Noong una ay gusto niyang patayin si Zhao Fang, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang reaksyon ng huli, na-activate pa niya ang kanyang bloodline power. Hihihi, naglakas loob ka na bang awayin ako ngayon? Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Fang. Ikaw. Huminto sa pagsasalita si Prince Jin na may pangit na ekspresyon. Sa kanyang kasalukuyang estado, siya ay nasugatan at nagkaroon ng maraming bloodline power at true spirit chi, na hindi nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na talunin si Zhao Fang. Ang bloodline attack mula kay Zhao Fang noon ay nagulat sa kanya. Ang pagkilos na iyon ay bumagsak sa kanyang bloodline defense at naglalaman ng kapangyarihan ng yelo na nagpapahina sa kanyang dugo at nagpabagal sa sirkulasyon ng kanyang true spirit chi at bloodline. Kung itinulak ni Zhao Fang ang 12-dosenang mga palad sa halip na isa lamang, ang resulta ay hindi maiisip. Mga walang hiya, hindi kayo maloloko nitong prinsipe. Ipaglalaban kita kapag naka-recover na ako. Itanggal ni Prinsipe Jin, na parabang nawalan siya ng mukha. Kung talagang nagpapanggap siyang bayani, mas mataas ang tsansa na matalo siya kaysa manalo. Zhao Fang. Ang bastos na ito ay may napakalakas na bloodline. Sa pinakamaraming kondisyon, maaaring hindi niya kapareha si Prince Jin. Ang mga kadugo ng Jins ay dalubhasa sa lakas at depensa, hindi sa bilis. Kapag sila ay lumaban, si Zhao Fang ay makakalaban sa kanya. Nag-usap ang mga elder ng mataas na echelon mula sa Imperial. Hindi niya kapareha si Prinsipe Jin maliban na lang kung gumamit siya ng ipinagbabawal na kasanayan ng walang pagsasaalang-alang sa pagbabayad ng presyo. Bumantong hininga si Empress Qin habang mataimtim na nakatingin kay Zhao Fang.
Dalubhasa si Zhao Feng sa bilis, at ang kanyang bloodline na kapangyarihan ay naglalaman ng elemento ng yelo, na maaaring makapagpigil sa paggalaw at bilis ng kanyang kalaban. Kapag nag-away sila, maaaring wala ng pagkakataong lumaban si Prince Jin. Hahaha. Hindi siya naglalakas loob na labanan ka, pero ako. Isang nasasabik na tawa ang nagmula sa kabilang side. Ang taong nagsalita ay si Wang Xiaoguai. Bagamat nasugatan si Wang Xiaoguai, palagi siyang lumalaban na parang baliw. At ang kanyang bloodline ay lubhang kakaiba at ito ay magpapalaki sa kanyang lakas sa pakikipaglaban kapag mas marami siyang nasugatan. Sa makatuwid, hindi marami ang gustong makipagpalitan ng suntok kay Wang Xiaoguai, at maging si Tian Yunji na bumangon pagkatapos ng kanyang pagkahulog ay bahagyang mas mahina kaysa sa kanya. Tanging si Prinsipe Jin kapag na-activate niya ang napakalaking depensa ng bloodline ng Golden Boar ang makakalaban ni Wang Xiaoguai. Itong Wang Xiaoguai. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng, ngunit hindi siya kumikibo. Kakaiba ang bloodline ng isa at kapag mas nasugatan siya, mas lumalakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. May asol na buhok, parang mas malakas ka pa kay Prince Jin. Halika at lumaban. Tumalon-talon si Wang Xiaoguai at sumigaw sa nawasak na arena. Labanan ang bastos na si Zhao Feng. Ang mga sneak attack lang ang magagawa ni Zhao Feng. Kung mayroon kang kasanayan, halika at lumaban ng patas. Hihihi, sinalakay lang ng asong ito si Prince Jin, pero ngayon naging pagong. Ang mga henyo na nanonood ay tumawag ng kanilang mga panunuya. Ang tinatawag nilang kabataan ay nasa 17 taong gulang na sikat sa buong bansa. Natanggap ang Watermon Treasury. Inagaw si Empress Qin, ang pinakabatang chapter leader ng relihiyong Iron Blood. Ang namuno sa lugar ng Thousand Water River. Ngayon, may mga senyales na maabot niya ang #1 genius spot sa bansa. Ang pagkamit ng napakaraming bagay sa murang edad ay naging sanhi ng pamumulan ng mga mata ng ibang mga henyo. Gayunpaman, umupo si Zhao Feng sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Kakagamit lang niya ng bloodline power niya at ginagawa pa rin niya ito. Bagamat maaaring kopyahin ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ang ilang simpleng galaw, ang mga bagay ng iba ay palaging iba at hindi ang pinakaangkop para sa kanya. Brat na aswal na buhok, kailangan mong lumaban kahit ayaw mo. Tumawa si Wang Xiaoguai at iwinagayway ang kanyang ginto at pilak na patpat kay Zhao Feng. Ang mga Imperial at ang regulating team ay sadyang hindi napigilan at nagkaroon ng mga nakasisiglang ngiti sa gilid ng kanilang mga bibig. Xiaoguai, huwag kang magdulot ng gulo. Si Zhao Feng ay nagmula sa Iron Blood Religion at kaalyado ng Wind Cloud Sect natin. Nagbago ang ekspresyon ng Wind Cloud Sect leader nang magsalita siya. Gayunpaman, si Wang Xiaoguai ay pumasok sa isang baliw na estado at hindi siya nakinig sa kahit ano. Ang kanyang likas na katangian at madalas na hindi nakikinig sa kanyang mga nakatatanda. Eye of Illusion. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay na-activate. Ang malabong asul niyang kaliwang mata ay naglabas ng walang katapusang nagyayelong lawa. Sa pagharap sa mga halimaw na pisikal na malalakas na kalaban, ayaw ni Zhao Feng na pasukin sila. Shua. Nanlamig ang kamalayan ni Wang Xiaoguai nang pumasok ang lamig sa kanyang isipan. Kalahating hininga, isang hininga, isa't kalahating hininga. Plop. Si Wang Xiaoguai ay lumuhad sa isang tuhod, basang-basa sa malamig na pawis. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Zhao Feng nang may pag-aalala at pagkabigla. Ikaw. Siya ay pinahirapan ni Zhao Feng sa loob ng isang buong araw at gabi sa kulungan ng ilusyon ng enerhiya ng isip. Kailangang aminin ni Zhao Feng na malakas ang kanyang isip. Dalubhasa si Wang Xiaoguai sa pagpapalakas ng katawan, kaya medyo malakas ang kanyang kalooban. Ngunit laban sa isang taong dalubhasa sa mental energy at nakapasok na sa Ancient Tao of Soul, hindi pa rin ito sapat. Huminga ng malamig ang lahat ng mga manunood at mga henyo. Masyadong nakakaloka ang eksenang ito. Natalo ni Zhao Feng si Wang Xiaoguai sa isang kisap mata. Maging si Prinsipe Jin, nakababalik lang sa kanyang upuan, ay natigilan, at ang galit at kawalang kasiyahan sa kanyang puso ay napawi. Siyempre, may sariling dahilan si Zhao Feng sa paggamit ng Eye of Illusion sa halip na Ice Soul Eye. Ang Ice Soul Eye ay bumagsak sa kamalayan ng mga kalaban at maaari nitong ilagay sa panganib ang kalaban,
Samantalang ang Eye of Illusion ay bahagyang mas ligtas dahil ito ay tungkol sa ilusyon at sa totoo lang ay hinihigop ang mental energy ng kalaban hanggang sa sila ay maubos. Nagmula rin si Wang Xiaoguai sa Wind Cloud Sect, isang kaalyado ng Iron Blood Religion. Malinaw na nagpigil si Zhao Feng noon. Matapos talunin si Wang Xiaoguai, muling ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakatayo sa kinauupuan niya. Saan galing ang eye bloodline ng brat na ito? Marahil ang nangungunang mga pamilya ng bloodline sa kontinente ang maaaring magkaroon ng ganoong lakas. Ang mga matataas na echelon ng bansa ay may kumikislap na mga mata at pag-aalala sa kanilang mga mukha. Bahagyang napigilan ng mga aksyon at bloodline ng mata ni Zhao Feng ang lahat ng iba pang mga henyo na naruroon. Hihihi, huwag mong papaypayan ang apoy niya. Ang bloodline at kasanayan ni Wang Xiaoguai ay dalubhasa sa lakas at katawan. Ang kanyang cultivation ay wala pa sa pinakamataas na true human rank, kaya maliwanag para sa kanya na malabanan siya ng mental energy skill. Sabi ng isang elder mula sa Imperials. Yung pagkatalo ni Prince Jin, nasugatan na siya, tapos palihim na inatake ng bandidong iyon. Kung si Prince Jin ay nasa kanyang pinakamataas na estado, na may pinakamataas na true human rank at isang protective soul item, ang tsansa na manalo ay hindi bababa sa 60%. Ang konklusyong ito ay tumanggap ng kasunduan ng ilan sa mga tao. Esteemed guests, aksidente lang ang nangyari. Ngunit ang pag-atake ni Chapter Leader Zhao ay hindi matuwid. Ngumiti at yumoko ang hukom mula sa Imperial bilang paghingi ng tawad. Ang mataas na echelon mula sa Iron Blood Religion ay agad na hindi nasisiyahan. Nakita nila na sinadya ni Prinsipe Jin si Zhao Feng. Walang pakialam si Zhao Feng tungkol dito at nakapikit pa rin ang mga mata. Natapos ang labanan ni na Prinsipe Jin at Wang Xiaoguai na bahagyang nanalo si Prinsipe Jin. Kung walang ibang haamon kay Prinsipe Jin, siya ang magiging pinuno natin. Nakangiting sabi ng judge mula sa Imperial. Natahimik ang mga tao. Si Wang Xiaoguai ay pagod na at hindi na makalaban. Biglang walang pusong lumaban si Tian Yunji at gusto ni Liu Chengxen ang kalmado. Hihihi, mukhang walang hindi sumasang-ayon sa pagiging numero 1 bituin ni Prince Jin. Napuno ng ngiti ang mga Imperial. King of Gods, Kabanata 335. Mga paghahanda. Dahil walang humamon kay Prinsipe Jin, siya ang nanguna sa iba sa Sacred True Dragon Gathering. Palihim na pinunasan ni Prince Jin ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nakakatakot ang kompetisyon at pressure ng henerasyong ito. Ang bawat kababalaghan ay mas kakilakilabot kaysa sa huli. Mula sa pangalawang pwesto hanggang ika-4 na pwesto, lahat sila ay maaaring lumipat sa posisyon ni Prince Jin. Si Wang Xiaoguai ay pumangalawa lamang sa kanyang pwesto. Kung maganda ang performance niya, baka iba ang sitwasyon. Ang pangatlong numero na si Tian Yunji ay tumaas ng mas mataas pagkatapos ng kanyang pagbagsak at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nasusukat. Gayunpaman, ang numero 2 at 3 ay natigilan ni Zhao Feng. Orihinal na gustong hamanin ni Tian Yunji si Prinsipe Jin, ngunit nawala ang kanyang saloobin matapos makita ang lakas ni Zhao Feng. Sa itaas na echelon ng 8 pangunahing puwersa, si Zhao Feng na nasa ika-4 na pwesto ay maaaring mas malakas kaysa kay Prinsipe Jin. Sa pangalan, si Prinsipe Jin ang numero 1 bituin ngunit sa mata ng marami, si Zhao Feng ay ang numero 1 sa katotohanan. Gayunpaman, tila hindi interesado si Zhao Feng sa numero 1 habang nakapikit siya para patuloy na umintindi. Dinala siya ng bola ng Ice Soul sa isang mundo ng Tao of the Soul na may walang limitasyong kaalaman na naghihintay para maunawaan niya. Ang Bloodline Technique ay nagbigay daan kay Zhao Feng na simulan ang kanyang Bloodline Path. Magsisimula na ang Sacred True Dragon Gathering sa loob ng ilang buwan at kailangang gamitin ni Zhao Feng ang bawat segundo. Hindi nagtagal ay natapos ang kompetisyon at umalis ang 8 pangunahing puwersa. Si Zhao Feng ay pangunahing nakatuon sa pag-unawa habang nag-iiwan ng kaunting halaga sa labas ng mundo. Tumanggaw si Timo at inutusan ang iba na huwag guluhin si Zhao Feng. Mahusay na bulwagan ng Iron Blood Religion. Ngumiti si Timo. Sa pagkakataong ito, nakuha namin ang 2 sa 10 pwesto. Mahusay. Ang mga mataas na echelon ng Iron Blood Religion ay may matingkad na pulang mukha na may masasayang ekspresyon.
Ang pagkakaroon ng dalawang pwesto ay isa lamang sa mga dahilan. Marami sa nakatataas na echelon ay tumingin kay Zhao Feng ng may kabaitan. Bagamat nakapikit pa rin ang mga mata ng kabataang may kulay asul na buhok na ito, walang nag-iisip na siya ay mayabang. Bumalik sa kompetisyon, pinalipad ni Zhao Feng si Prinsipe Jin gamit ang isang sipa at isang palad at natalo si Wang Xiaoguai sa isang sulyap. Ang iniisip pa lang nila ay nasa sabik na sila. Bagamat hindi nauna si Zhao Feng, ang numero 1 at 2 ay natulala sa kanya. Sa kanilang puso, si Zhao Feng ang numero 1. Ang kompetisyon sa dakilang bansa ay isang maliit na proseso lamang. Ang totoong larangan ng digmaan ay ang Sacred True Dragon Gathering. Ang pagsilang ng 100 True Dragon Geniuses ay maaaring magbago ng kapalaran ng kontinenteng ito at mamuna sa panahong ito. Puno ng pag-asa ang kulay dugong buhok sa mga mata ni Timo. Nakasaksi na siya ng 12 ng Sacred True Dragon Gatherings, ngunit iba ang panahong ito. Ipinanganak ang mga henyo tulad ng mga sanga pagkatapos ng ulan. Nalampasan nila ang mga nakaraang henerasyon kung hindi ay hindi ganoon kataas ang pagkakataong bumaba ang legacy inheritance ng langit. Sa pagkakataong ito, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at naramdaman ang lawak ng panahong ito. Sino ang nakakaalam na ito ay mapalad o isang kalamidad? Ang mga taong kumakatawan sa atin sa Sacred True Dragon Gathering na ito ay sina Zhao Feng, Jiang Sanfeng, Dai Ye at Dong Zhuo, sa kabuuan ay 4. Utos ni Timo. Bakit biglang naging 4 na tao? Naguguluhan si Zhao Feng. Parang ganito iyan. Bilang isang half-star faction at halos isang full one-star faction sa tuktok nito, ang Iron Blood Religion ay may 2 kumpirmadong spot. Sa buong Canopy Great Country, tanging ang mga Imperial, Iron Blood Religion, Qin Sword Palace at ilan pa ang may ganitong kaluwalhatian. Medyo wala pa ang 4 na malalaking pamilya. Nagpaliwanag ang isang chapter leader sa malapit. Naiintindihan ni Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Iron Blood Religion ay mas makapangyarihan kaysa strong countries. Kung ang mga malakas na bansa ay mayroon ng 2 putik, paano magkukulang sa kanila ang bakal na Blood Religion? Ang mga bansa ay magkakaroon ng kanilang sariling mga lugar at ang mga paksayon ay magkakaroon din ng kanilang sarili kung sila ay sapat na malakas. Ang ranggo ay ipinamahagi sa pamamagitan ng sinaunang paraan. Ang mga puwersang kalahating bituin tulad ng Iron Blood Religion ay may 2 spot. Ang isang puwersa ng bituin tulad ng Heavenly Yuan Clan sa Northern Continent ay mayroong 10. Kailangan ng isang one-star force na magkaroon ng kahit isang Supreme sa Origin Core Realm at iba pang mga kinakailangan. Mukhang may Origin Core Realm ang bawat isa sa 10 dakilang paksayon. Napagtanto ni Zhao Feng. Sa kalahating buwan, pupunta kayong 4 sa Star Stand at gagamitin ang Northern Star Teleportation Array para marating ang gitna ng Middle Continent. Kasabay nito, ang mga henyo mula sa iba pang mga strong na bansa, mga sekta at puwersa kabilang ang Heavenly Yuan Clan ay naruroon. Sinabi ni Timo sa kanila ang kanilang plano. Ang Northern Star Stand ay ang lugar ng pagtitipon ng Northern Continent. Sa Azure Flower Continent, mayroong North, East, South at West na mga zone. Sa gitna ng bawat zona, magkakaroon ng Star Stand na direktang nakarating sa gitnang kontinente. Siyempre, hindi lahat ay maaaring gumamit ng Star Stand. Alam ang plano, bumalik si Zhao Feng sa kanyang lugar at agad na pumasok sa pag-iisa. Sina Jiang Sanfeng, Dai Ye at Dong Zhuo ay paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng sparring ngunit wala ni isa sa kanila ang nakahanap kay Zhao Feng. Hindi sila ka-level ng 3 sa kanya. Maging si Jiang Sanfeng ay nakamasid lamang mula sa likuran. Sa bulwagan, nakaupo si Zhao Feng na naka-cross-leg na nakapikit. Patuloy niyang sinubukan ang bloodline technique sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang diskarteng ito ay kinopya ni Prince Jin at ng kumpanya at inilipat sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan, ang pamamaraan ay masyadong krudo at hindi perpekto. Kakaiba ang bloodline ko. Ito ay batay sa espiritual na mata ng Diyos. Maaari lamang akong tumingin sa iba pang mga lihim na pamamaraan at pagkatapos ay subukan ito sa aking sarili. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Kung gusto ni Zhao Feng, ang Iron Blood Religion ay magbibigay sa kanya ng mga diskarte sa bloodline ngunit ang kanyang bloodline ay nakasalalay sa kanyang sarili.
Makalipas ang ilang araw, tumingin si Zhao Feng sa maraming diskarte sa bloodline na nagbigay daan sa kanya na simulan ang pagperpekto sa sarili niya. Sa isang pag-iisip, ang kanyang bloodline power ay naging 12-dosenang linya na umikot sa kanyang katawan at tila may kanya-kanya silang iniisip dahil hindi sila nagkikita o nag-aaway sa isa't isa. Buksan. Bahagyang napabulala si Zhao Feng habang ang 12-dosenang linya ay naging daan-daan at nagsanib sa kanyang True Spirit Chi habang ang ibang bahagi ay nakakabit sa balat. Agad na lumitaw ang isang manipis na tato ng yelo sa kanyang katawan at isang malabong asol na figure ang lumitaw sa kanyang likuran. Naunawaan ni Zhao Feng na ang malabong asol na figure ay sumasalamin sa bahagyang estado ng bloodline's ancestor. Kung masyadong mababa ang density ng dugo, isang hugis lamang ng milyon-milyong ninuno ang lilito. Upang ganap na muling likhain ang hugis ng mga ninuno, ang linya ng dugo ay kailangang mag-retrace ng hindi bababa sa 50% pabalik sa ninuno nito. Sa isa pang pag-iisip, ang kapangyarihan ng bloodline ay nawala at sumanib pabalik sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, mas malakas ang kanyang bloodline power kaysa noong nakaraang kompetisyon lalo na sa pagiging pamilyar at kontrol. Matapos ma-stabilize ang bloodline technique, muling pumasok si Zhao Feng sa Ancient Dao of the Soul. Ang Ancient Dao of the Soul ay isang malaking sangay kung saan ang mental energy techniques ay isang maliit na bahagi lamang. Ang kapangyarihan ng mental energy ay nagmula sa core, ang soul. Ang bola ng Ice Soul ay may impormasyon tungkol sa Ancient Dao of Soul, ngunit higit pa rito ay tungkol sa Ice Soul. Nakatuon ang Ice Soul sa elementong yelo sa kaluluwa. Ang Dao ng Ice Soul ay lubos na tugma sa mga katangian ng aking kasalukuyang God Spiritual Eye. Mas madaling maunawaan ito. Tumango si Zhao Feng. Ang tanging ikinalulungkot ay ang impormasyon sa loob ng bola ng Ice Soul ay hindi kumpleto, kaya hindi kumpleto ang buong sistema. Gayunpaman, kahit ganun ay masaya si Zhao Feng. Kung hindi niya nakuha ang bola ng Ice Soul, hindi niya mahuhukay ang potential ng eye bloodline niya. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, malamang na maaabot lang niya ang nangungunang 50 sa Sacred True Dragon Gathering, ngunit ngayon ay mayroon na siyang bola ng Ice Soul. Ang kanyang mga pagkakataon ay tumaas ng malaki, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang pinakamataas na 20. Sa isang kisap mata, 12 araw na ang lumipas. Naintindihan ni Zhao Feng ang higit sa kalahati ng mga nilalaman sa Ice Soul Foundation. Ang ikalawang antas ng Power of Ice Soul ay mas malalim at mahirap intindihin. Ngunit sa pag-unawa ng sinaunang Dao ng kaluluwa, ang mental energy ni Zhao Feng ay tumaas ng mabilis. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, ang nagyayelong lawa ay umabot sa 9 na yarda. Isa pa lang ang magbibigay daan sa antas ng enerhiya ng isip ni Zhao Feng na maihambing sa True Mystic Rank. Walang sino man sa ilalim ng True Mystic Rank ang makakahadlang sa akin ng isang mata. Kahit na ang mga normal na eksperto sa True Mystic Rank ay maaaring malinlang. Kumpiyansa na nag-isip si Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng mental energy, naabot na niya ang pinakamataas na True Human Rank, ngunit ang kanyang mental energy source ay nalampasan ang mga nasa parehong antas. Ang mga eksperto sa normal True Mystic Rank na may mahinang kalooban ay maaaring malantad kay Zhao Feng at malinlang. Sa araw na ito, umalis si Zhao Feng sa pag-iisa. 2 araw na lang ang natitira bago umalis. May naalala pa siya at iyon ang misyon ni Taigan Master. Chapter Leader, ito ang sandata na pinanday ni Taigan Master para sa iyo. Naglabas si Daiye ng isang itim na metal na kahon. Binuksan ni Zhao Feng ang kahon at naramdaman ang paglabas ng malamig na hangin. Sa sandaling nabuksan ang metalikong kahon, kumikinang ang asol at asol na liwanag. Naglabas si Zhao Feng ng isang kristal na asol na bow na may parehong istruktura ng luohao bow ngunit mas malaki ang sukat. Ang bowstring ay bahagyang kumislap ng kidlat at ito ay tugma sa True Spirit Chi sa loob ng katawan ni Zhao Feng. Shoo! 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 3 maitim na pilak na arrow ang pumutok sa posisyon. Ang katangian ng yelo ng bow ay tugma sa aking bloodline at ang katangian ng kidlat ng bowstring ay angkop para sa aking lightning inheritance. Ang 3 arrow na ito ay tumutusok at maaaring magsagawa ng kapangyarihan. Nagtapos si Zhao Feng pagkatapos suriin ang mga bagay. Ang bagong luohao bow ay malapit sa middle tier spiritual grade. Dahil dito, hinangaan ito ni Zhao Feng.
Ang mga eksperto sa normal true human rank ay gumamit ng mga item na low tier spiritual grade. Kung gumamit sila ng mga item sa middle tier na spiritual grade, gagastos ito ng malaking enerhiya. Tanging ang mga nasa true mystic rank lang ang maaaring gumamit ng middle tier na spiritual grade na armas ng husto. May isa pang punto. Ang bagong Luohao Bow at Luohao Arrows ay nilikha ng dalawang set. Kapag ginamit nila ito, nangangahulugan ito ng paggamit ng dalawang spiritual grade na armas ng sabay-sabay, na gumugugol ng mas maraming enerhiya. Ang bagay ay pareho silang malapit sa middle tier spiritual grade, ngunit hindi sa middle tier spiritual grade. Ang kombinasyon ng dalawa ay dapat na mas mahusay kaysa sa normal na middle tier spiritual grade. Magagamit ito hanggang sa True Lord rank. Bahagyang hinawakan ni Zhao Fang ang Luohao Bow na pagkatapos ay bahagyang nang inig at kuminang ng mapusyaw na asol. Ang rate ng compatibility ay hindi gaanong mas mababa kaysa dati. Ngayon ay nasa Zhao Fang na ang lahat ng armas na kailangan niya para sa Sacred True Dragon Gathering. King of Gods, Kabanata 336. Mata ng Kamatayan. May 2 araw pa bago umalis. Ang 4 na henyo na kumakatawan sa Iron Blood Religion ay naghanda na. Lumapit si Jiang Sanfeng at ang kumpanya para humingi ng payo kay Zhao Fang. Ilang araw na ang nakalipas, sina Jiang Sanfeng, Dai Ye at Dong Zhou ay nag-sparring lahat sa isa't isa ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makipag-spar sa mga henyo sa tuktok ng Northern Continent. Oo naman. Tumanggo si Zhao Fang at siniyasat ang tatlo. Hindi naman gaanong nagbago ang paglilinang ng tatlo. Pagkatapos maabot ang True Spirit Realm, ang pag-unlad sa cultivation ay mahirap at maaaring ito ay ilang beses na mas mahirap kaysa dati. Kung ang pagkakaiba sa cultivation ay isang ranggo tulad ng True Human Rank at True Mystic Rank para sa mga nasa parehong edad, ang kanilang cultivation speed ay mag-iiba ng ilang beses. Kasama rito si Zhao Fang. Bagamat umunlad ang kanyang cultivation, medyo mula pa rin ito sa huling yugto ng True Spirit Realm. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang bloodline ng mata ay hindi nakatulong sa bilis ng paglilinang at ito ay pangunahing nakatuon sa pag-unawa. Ang unang taong dumating ay si Dong Zhou, na nagkaroon ng paglilinang sa mga unang yugto ng True Human Rank. Sa kanilang 4, si Dong Zhou ang pinakamahina. Sana ay maging mahinahon sa akin ang chapter leader na si Zhao. Magalang na sabi ni Dong Zhou. Si Zhao Fang ay sumang-ayon sa tatlo na hindi niya gagamitin ang kanyang eye bloodline sa sparring. Ang Ice Jade technique na nilinang ni Dong Zhou ay isang ice elemental na kasanayan, na nagdadala ng sipol ng malamig na hangin sa anumang pag-atake. Isang layer ng malabong asol na hangin ang pumalibot sa kanyang katawan habang siya ay sumisigaw ng mga bugzo ng magulong hangin na dumadaloy patungo kay Zhao Fang. Hindi siya minamaliit ni Zhao Fang kahit na ang elemento ng kanyang kakayahan ay katulad ng kanyang eye bloodline. Sa labanan, maingat niyang siniyasat ang kasanayan at pagkatapos ng 12-12 ng suntok, tila may naintindihan si Zhao Fang at kumislap ang kanyang figure. Shua. 2 figure ni Zhao Fang ang lumitaw sa kaliwa at kanan at parehong inatake si Dong Zhou. Natarante si Dong Zhou at napaatras ng isang kidlat na palad at hindi siya makagalaw saglit dahil sa pamamanhid. Ang Ice Jade technique mo ay hindi masama at maaari itong lubos na makapagpigil sa bilis ng kalaban ngunit hindi sapat ang iyong malapit na labanan at liksi. Sinuri ni Zhao Fang. Inilabas ni Dong Zhou ang kanyang dila. Naiintindihan. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa elemento ng yelo, ang Mystic Ice Palace ay pinakamataas. Si Goddess Wei sa henerasyong ito mula sa Mystic Ice Palace ay nakatanggap ng inheritance mula sa Mystic Ice Inheritance at umabot sa top 3 sa huling Sacred True Dragon Gathering. Narinig na ni Zhao Fang ang Mystic Ice Palace noon. Isa ito sa 10 dakilang angkan. Ang Mystic Ice Palace ay umiral sa dulong hilaga at ito ay pinakatanyag sa Mystic Ice Inheritance. Bawat 2 dekada, bubuksan ng Mystic Ice Palace ang Mystic Ice Inheritance at ang mga nagsanay lamang sa elemento ng yelo ang papasok. Pagkatapos noon, dumating si Dai Ye at nakipag-sparring kay Zhao Fang. Ang cultivation ni Dai Ye ay umabot na sa huling yugto ng True Human Rank at malapit na siyang maging isa sa 10 bituin. Nakipagpalitan ng suntok si Zhao Fang kay Dai Ye, ngunit tila wala siyang nakitang malaking depekto pagkatapos ng ilang daang galaw.
Kung may pagkukulang ang sasabihin, hindi sapat ang kanyang pagiging pasabog ngunit itinuring nito ang katotohanang wala siyang bloodline o cultivation skill. Ang mga normal na babae ay kulang pa rin sa pagsabog. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni Jiang Sanfeng. Sa wakas, si Jiang Sanfeng na. Si Zhao Feng ay hindi pa rin gumamit ng eye bloodline power, kaya ang labanang ito ay napakatindi. Makalipas ang 100 galaw. Claw of Lightning. Si Zhao Feng ay gumamit ng isang kamay na bumuo ng ilang yarda ang haba ng Claw of Lightning na kumaluskos habang ito ay bumaba. Isang mapanirang alon ang unang umabot sa lupa at ang pressure ng kidlat ay nagpahirap kay Jiang Sanfeng na huminga. Bam! Si Jiang Sanfeng ay itinulak sa lupa ng Claw of Lightning at siya ay nasunog habang siya ay nagsabi sa pagkabigo. Ang paglipat na ito muli. Ang Claw of Lightning ay ang kasalukuyang pinakamalakas at praktikal na galaw ni Zhao Feng, na maaaring mag-lock sa isang tiyak na hanay, na nagpapahirap sa pag-iwas dito. Kung ito ay ginamit kasama ng God's Spiritual Eye, halos tiyak na hindi ito maiiwasan ng kalaban maliban kung ang kanilang cultivation level ay nalampasan ng malaki si Zhao Feng. Ngumiti si Zhao Feng, ngunit hindi siya nagsalita. Kahit na isang beses na mas mabilis si Jiang Sanfeng, hindi siya makakatakas mula sa Claw of Lightning. Kapag binalot ng Claw of Lightning ang isang lugar, ito ay lilikha ng isang pamamanhid na epekto na maghihigpit sa paggalaw ng kalaban. Higit pa rito, kinalkula ni Zhao Feng ang landas ng kalaban gamit ang kanyang mental energy. Kung ginamit ito sa God's Spiritual Eye, maaari nitong tansyahin ang susunod na galaw ng mga kalaban. Sa kalahati ng oras na tumagal ng insenso upang masunog, ang tatlo ay natalo ni Zhao Feng. Matapos matalo, hiniling ni Jiang Sanfeng na personal na maramdaman ang bloodline ng mata ni Zhao Feng. Marahil ay hindi mo mahahadlangan ang isang sulyap mula sa akin sa iyong antas. Bahagyang umiling si Zhao Feng. Chapter Leader, ayaw naming matalo ang eye bloodline mo. Kaya lang, magkakaroon ng ibang mga henyo na may bloodlines ng mata. Paliwanag ni Daiye. Oh, sigurado ka bang lilito sila? Tiyak. Nangako si Jiang Sanfeng. Kung iisipin, kahit sa cloud area ay naroon si Lintong na nag-specialize sa eye bloodline. Sa buong Azure Flower Continent, magiging normal para sa iba pang mga bloodline ng mata na naruroon. Bagaman bihira ang eye bloodlines, may humigit kumulang 100 sa kontinente at ang tatlong mata na pamilya ang may pinakamalakas na eye bloodline inheritance. Sa Sacred True Dragon Gathering, ang tatlong mata ng pamilyang ito ay tiyak na magpapadala ng kanilang mga henyo upang lumahok. Napakagulo nila. Nang banggitin ang tatlong mata na pamilya, si Jiang Sanfeng at ang kumpanya ay may tame time na ekspresyon. Maliban kung ang isang tao ay may hindi maihahambing na lakas, sila ay karaniwang nababagabag ng mga mula sa tatlong mata na pamilya. Sa huling Sacred True Dragon Gathering, nakilala ko ang Heaven Piercing ay mula sa pamilya Touba. Isang sulyap mula sa kanya ang humiwa sa aking lalamunan. Naalala ni Jiang Sanfeng nang may takot. Kung ito ay isang buhay o kamatayan na labanan, ang Heaven Piercing ay mula sa pamilya Touba ay maaaring hiwain ang lalamunan ni Jiang Sanfeng na bukas o tumusok sa kanyang puso. Nang marinig ito, natigilan si Zhao Feng. Mukhang hindi lang siya ang may makapangyarihang eye bloodline. Sa parehong oras, nasa sabik at umaasa din siya. Upang makakita ng mas maraming bloodline sa mata ay maaaring makatulong kay Zhao Feng na mapabuti ang kanyang sariling eye secret technique. Kailangang malaman ng isang tao na ang God's Spiritual Eye ni Zhao Feng ay dalubhasa sa pag-unawa at maaari nitong kopyahin ang mga hindi masyadong komplikadong kasanayan. Sige, ayon sa gusto mo. Si Zhao Feng ay nakatayo sa lugar habang ang kanyang asol na buhok ay umiihip. Eye of Illusion. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God's Spiritual Eye at iniskan nito ang tatlo. Plop, plop, plop. Si Jiang Sanfeng at ang kasama ay nahulog sa lupa, basang-basa sa malamig na pawis at pagod. Ang karanasan sa Eye of Illusion ay maaaring magpapataas ng iyong resistensya laban sa mental energy. Mayroon din akong Eye of the Heart, ang soul ay na kumokontrol sa puso at nakakasira ng isip ayon sa pagkakabanggit. Tumawa si Zhao Feng. Nagsimula ng mabuo ang kanyang eye secret technique. Pagkalipas ng 2 araw, ang kulay ng buhok na may dugo ay si Timo at 2 elder ang nanguna kay Zhao Feng at ng kumpanyang umalis. Sa paggalaw ng Golden Spear Blood Dragon Sedan,
ang bilis nito ay mas mabilis kaysa sa mga normal na eksperto sa True Mystic rank. Ang ating destinasyon ay ang Star Stand, ngunit dahil ang Canopy Great Country ay binibilang bilang isang buong katawan, maaari lamang tayong umalis pagkatapos dumating ang lahat. Sabi ng Deputy Patriarch. Ang mga Imperial ng Canopy Great Country, sa isang field. Dumating sina Prince Jin, Tian Yunji at ang iba pang 10 bituin. Bukod pa riyan, mayroon ding iba pang may kumpirmadong spot tulad ng Daiye at Dongzhou. Sa ibabaw, ang dakilang bansa ay may 10 lugar ngunit sa katotohanan ay mayroong 16. Si Prince Jin ang kinatawan ng mga henyo. Nakatayo si Prince Jin sa harapan, ngunit medyo lumabo ang kanyang ekspresyon nang dumating si Zhao Fang. Ang pagdating ni Zhao Fang ay nagdala ng mga tingin ng paggalang at pag-iingat. Hindi siya sumagot at nanatiling nakapikit sa pag-unawa. Naabot na niya ang isang tiyak na pundasyon sa Ball of Ice Soul ngayon. Susunod, sinubukan niyang unawain ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye. Ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye ay ibinigay din ng makapal na kilay na Elder kay Zhao Fang. Ang hindi kumpletong page ng Dark Eye ay isang nakakasakit na kasanayan sa mata at ito ay ipinagbabawal. Hindi nagtagal ay pumasok ang kamalayan ni Zhao Fang sa mundo ng hindi kumpletong pahina ng Dark Eye. Kahit na dumating ang lahat ng mga henyo ng bansa, hindi binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Sa paglalakbay, pinangunahan ng 2 elder ang 4 na henyo sa isang True Mystic rank flying beast. Ho! Ho! Malakas ang hangin sa himpapawid at maaaring mawalan sila ng balanse. Si Zhao Fang ay nawawala pa rin sa pangunawa. Meow meow. Tumalon at dumighay ang munting paws ang magnanakaw habang inaalagaan ang may-ari nito. Sa loob ng Golden Spear Blood Dragon Sedan. Ang Deputy Patriarch ay may malabong ngiti. Siya ay orihinal na nagplano na si Zhao Fang ay pumasok sa sedan upang maunawaan ngunit hindi niya inaasahan na ang pasang ito ay tutulong. Hindi dapat maliitin ang kapangyarihan at kakayahan nito. Nakatayo ito sa balikat ni Zhao Fang at gaano man kalakas ang hangin sa hangin, manghihina sila habang papalapit sila kay Zhao Fang. Itong pusa. Tinitigan ng Deputy Patriarch ang munting paws ang magnanakaw at may naisip. Nakakita na siya ng mga katulad na espiritual na alagang hayop, ngunit 2 lamang sa kanila ang tunay na misteryoso. Ang isa sa kanila ay ang nasa harap at ang isa ay malamang na ang sage ng 6 Warlock Tower. Minsan nang nakita ng Deputy Patriarch ang 6 Warlock Sage. Ito ay noong ang Patriarch ay isang supremo sa Origin Core Realm. Sa ilalim ng patnubay ng 6 Warlock Sage, ang Patriarch ay nakatulog ng mahimbing, naghihintay ng sirit ng pag-asa sa hinaharap. Meow. Umikot ang mga eyeballs ng maliit na magnanakaw na pusa habang tila may naramdaman ito at sumulyap sa Golden Spear Blood Dragon Sedan. Ang katalinuhan sa mga mata nito ay tiyak na hindi maaaring magkaroon ng isang nilalang na 1 hanggang 2 taong gulang. Sa loob ng sukat ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Sa dimensyon ng mental energy, lumitaw ang isang punit-punit na lumang libro. Bahagya ang lumang libro at malabo ang ilang nilalaman nito. Ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye ay hindi dapat linangin ng mga mahihinang bloodline ng mata at ang mga nasa ilalim ng Origin Core Realm ay kailangang mag-ingat sa paglilinang. Binasa ni Zhao Fang ang nilalaman at naantig. Masyadong marami ang mga kinakailangan para matutunan ang kasanayang ito. Una, kailangan ng isang malakas na bloodline ng mata. Pangalawa, ang cultivation ng isang tao ay dapat nasa Origin Core Realm o mas mataas at ang minimum na standard ay ang True Lord rank. Nakatingin lang si Zhao Fang dito at hindi siya masyadong nag-isip. Ang huling layunin ng hindi kumpletong pahina ng Dark Eye ay ang linangin ang ipinagbabawal na pamamaraan ng lihim ng mata, ang Eye of Death.